umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, Macro Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBTV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga,
Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fecon.
Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinipili, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na!
Rapido, hataw, balita. Magandang hapon ho Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita, Miyerkules, June 17, 2026. Sa ating pong headlines, Acting Senate President Win Gatchalian inihalal na ho bilang bagong Pangulo ng Senado. Paglipat ni Senador Joel Villanueva sa bagong majority, ipinagpasalamat ng ilang senador. Floating structure ng China. Diyan po sa may Baudi Masinloc, naalis na ayon sa task force. Tatlong Korean nationals arestado naman sa Angeles City sa online child exploitation. Operasyon naman ng 24 na unit ng Genesis Bus Line. Sinuspindi ng LTFRB matapos ang aksidente sa Baguio City. At bangkay ng lalaking sinilid sa sako natagpuan sa isang kanal sa Davao del Norte. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, matagumpay na naisagawa ang reorganisasyon ng Senado sa kanilang special session ngayong araw na ito. Ito po ay matapos namang mahalal at manumpa si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Pangulo ng Senado nang nakuha niya ang 13 boto at walang tumutol. Bukod sa 12 naunang dumalo sa sesyon noong June 3 na dumating si Senador Francis Chis Escudero, ay kinumpleto raw po ni Senador Joel Villanueva ang 13 majority quorum. Samantala naman na italaga bilang Senate President pro tempore si Senador Tito Soto III at formal ding na italaga bilang Senate Majority Leader si Senador Mig Subiri. Bukod kay Villanueva, wala nang iba pang miyembro sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano ang dumalo sa special session sa araw na ito ng Miyerkules. Samantala, binatikos naman at tinawag na Red Ribbon Hearing ni Akbayan Party List Representative Percy Sendenya ang ginawang aktibidad ng Anyay Duterte Senator sa EDSA, Mandaluyong, na hindi rin naman nila pinuntahan. Ayon kay Sendenya, dapat may kinuwang event coordinator para nakare-reserve ng maayos ang venue para alam kung saan uupo ang mga guests at kung sino ang aabutan ng food stub. Dahil nga anya sa kaguluhan ang Manoy Senate Blue Ribbon Committee hearing, ay naging press conference na lamang ni dating Congressman Mike Defensor. Sabi ni Sendenya, madali lang gumawa ng political circus pero ibang usapin ang gumawa ng public service. Sa panig ni House Deputy Minority Leader Leila De Lima, malinaw sa presscon ng Maleta Boys na palala ng palala ang kanilang pagsisinungaling. Samantala, binaklas naman ng mga lokal na pamahalaan o ng lokal na pamahalaan ng mga inassemble na tent ng Duterte supporters sa labas po ng Senado sa Pasay. Ayon po sa LGU Pasay, last warning na raw ito sa mga taga-suporta. Subalit, kung ibabalik daw po nila ang mga tent, tuloy na itong kukumpiskahin. Sa Gaba lumano ang mga tent sa northbound lane ng Jokno Boulevard sa Pasay at ginagawa na nilang kampo ang lugar. Una nang nagsagawa ng clearing operation ng LGU, subalit kinabukasan, ibinalik din ng mga rallyista at patuloy na nagkampo sa naturang lugar. Handang rumisponde ang PNP sa kahit anong posibilidad na mangyari, lalo na sa Senado ngayong magsimula na ang special session ng Kongreso. Pero apela ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na kumalma naman sana ang mga political supporters na nagbabalak magsagawa ng aktibidad gaya ng rally sa paligid ng batas na kapulungan. Ayon kay Nartates, hindi bababa sa 300 pulis mula sa NCRPO ang regular na nakabantay sa paligid ng Senado. Wala namang binanggit na banta, batidaan niya ng PNP na may mga grupo pa rin na nais talagang magsagawa ng kilos protesta sa nabanggit na lugar.
Rapido, hataw, balita. At ngayon sa rapido ho ng ating mga report, Palasyo ng Malacanang umaasang may sasabatas ang priority bill sa ilalim po ng liderato ni na Senate President Sherwin Gatchalian at House Speaker Faustino D. III. Ating alamin sa report, the RH14, Let Narciso Miss Let. Ray Romel, nagpaabot ng pagbati ang Malacanang sa pagkakahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Nagpasalamat rin ang palasyo sa mayorya ng Senado at sa Kamara sa pamumuno ni Speaker Bo Judith sa pagganap sa kanilang tungkulin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid ng lahat ang naisin ni Pangulong Marcos na mabilis at maayos na paglilingkod para sa taong bayan. Kasunod ang pag-upo ni Gatchalian bilang bagong leader ng Senado, sinabi ni Castro na dapat nang maisabatas ang mga prioridad na panukalang batas. Binigyang diin ng Palace official na mahalagang maaksyonan ang mga ito para lagi ang mapagtibay at mapalawak ang tulong ng pamahalaan sa mga Pilipino. Batay sa Proclamation No. 1318, kabilang sa priority bills ng administrasyon ang AIC Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, Last Mile Schools Act, National Center for Geriatric Health at mga panukalang may kaugnayan sa edukasyon, nutrisyon at social protection. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paglipat ni Senador Joel Villanueva sa bagong majority, ipinagpasalamat ng mga kasamang sina Senador Migs Zubiri at JV Ejercito. Ibalita mo yan, RH number 28, paring Raymond. Dadpaas, paring Raymond. Paring Romel, hindi tinago ng mga dating kasamaan sa tinatawag na seatmates na sina Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Zubiri at Deputy Majority Leader JV Ejercito ang kanilang kasiyahan at natuloy din ang paglipat ni Senador Joel Villanueva sa bagong Senate Majority. Si Villanueva ang pang-13 para makuha ang majority ng grupo niya na ngayon ay Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Zubiri, silang dalawa ni Senador JV ang nakiusap kay Senador Joel upang lumipat na sa mayorya dahil wala siyang ibang gustong mangyari kundi magtrabaho. Kilala siyang trabahador ng Senado at sa katunayan ay agad na aprobahan ng kanyang Senate resolution para sa nilindol na bahagi ng Mindanao. Itinanggi ni Zubiri ang akusasyon na may nangyaring pananakot at may kapalit ang paglipat ni Senador Villanueva. Narito si Senador Migs Zubiri. No, Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Nakita niyo naman na kanina, ang dami niya mga amendments na ibinigay sa mga batas, may panukala at naipasa natin itong mga panukala sa tulong niya. So gusto po namin back to work. And Senator Joel has always been known as being one of the trabahadors ng Senado. So sa tingin ko, gusto niya talagang bumalik sa dati natin na syempre paggagawa ng batas at maging mga legislators and to legislate How does it feel? measures. That's why we thank Senator Joel. Alam mo, mabigat din para sa kanya yung pangyayari ito, pero gusto po natin siyang pasalamatan dahil over and above the call of duty, nandito po siya, nagtrabaho po siya, at wala pong mga sinasabing mga chismis na may mga pamimigay or mga concessions, none whatsoever. We just want to thank him for his love for country, love for the Senate, at nagpapasalamat po kami sa kanya. Si Senador Migs Zubiri, inamin din ni Senador JV Ejercito na siya naging tulay para makausap si Senador Villanueva mula nung nagkaroon ng palitan ng majority sa Senado simula nung June 3. Ayon kay Ejercito, nalungkot si Senador Villanueva sa nangyayari sa institusyon dahil na-damage ang imahe nito kaya't nanaig ang kanyang pagmamahal sa bayan. Sina Ejercito, Zubiri, Senate President Sherwin Gatchalian, dating Senador Nancy Binay, Grace Po at dating Senador at ngayon ay Deputy Secretary Sani Angara ay bahagi ng kung tawagin ay seatmates noong nakaraang Kongreso. Narito naman si Senador JV Ejercito. Naging tulay. Maring naging tulay, naging instrument kasi nga kami lang yung nag-usap-usap din madalas. In fairness, to be fair, walang sinasabing may concession, paleta, walang ganun, no? I think it's more yung concern
for the Senate as an institution. So walang pinag-usapan eh. Kasi walang pagbabanta sa Walang ganun. Nasabi ba? Hindi man dumalo sa opening ng special session ng mga miyembro ng Senate minority ay present naman sila sa hearing ng Commission on Appointment o CA. Ito ay sina Senador Bongo, Senador Amy Marcos at Senador Rodante Marcoleta. Samantala, paring Romel, itiretso na ko na rin ito dahil lumusot na rin ang confirmation ng 5 matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Appointment o CA. Ito ay sina Lieutenant General Edmundo Peralta, Major General Isagani Criste, Vice Admiral Alan Javier, Brigadier General Naisforo Diaz Jr., at Brigadier General Rosmawati Remo. Congratulations. Ni Senador Rodante Marcoleta ang pagsalang sa CA ng mga nasabing opisyal dahil wala na silang isang taon na natitira sa serbisyo na sa batas. Gaya ni Lieutenant General Peralta na nag-birthday noong May 14, 2026. Ngunit paliwanag ni Senador Ping Lacson matagal nang naisumiti sa CA ang appointment papers ng manasabing opisyal bago pa man ang adjournment ng sesyon ng Kongreso. Hindi nga lang naaksyonan ng CA ang kanilang confirmation dahil sa gulong nangyari sa liderato ng Senado na wala sa kanilang control. Sa huli ay hindi naman natumutol si Senador Marcoleta at tuluyang na-aprobahan sa Commission Appointment ng Committee on Defense ng CA ang appointment ng 5 nabanggit na mga opisyal ng AFP. Kasunod dito ay lumusot na din ang appointment at promotion ng 85 na mga foreign service officers ng DFA. Mahigit na 6 na po sa kanila ay tumalo sa CA confirmation hearing online dahil sila ay nasa kanilang mga assignments sa iba't ibang Ang dami na tenga. At least nakahabol. At least nakausad na. Kailangan matapos ngayong araw na ito. Tama. Pero paring Raymond, since 13 na ang majority, meron pa bang inaasahan ang mayorya na papanig pa sa kanila mula dun sa grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano? Si Senator Mig Subiri nagpahiwatig kanina, ang sabi niya ay there may be more. More? How many more? How many? Walang binanggit, Wilan. Basta may walang definite pero basta sabi niya expect nila na there may be more. There may be 2 more. Pwede rin. Ay baka masigit pa. One more or 2 more or more. Even more. Even more. Forevermore. Sige, paring Raymond. Salamat, Lakay. In fairness naman, sabi nga ni Senator Loren Legarda, meron na silang 13, respetuhin na lang ang bagong mayorya. Oo naman. Mula dito sa Senado para sa special session ng Kongreso, ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, anong hula mo? At least ngayong binigyan na ng pagkilala ang yung unang hula mo si Villanueva, naglipat bagod na eh. So, meron pang dalawang hinihintay. Hindi, pero since na-resolve na yung leadership crisis na yan sa Senado, tuloy-tuloy ng trabaho. It's about time na ang atupagin naman nila trabaho sa taong bayan. Tama na yung politika. Sobrang-sobra na eh. Para naman sila. Salamat Lakay Raymond, and of course congratulations sa mga sa wakas finally nakalusot na sa CA Commission on Appointments yung mga appointees mga general at yung mga foreign service. Wow! 80 mahigit. Ako, ang dami palang natenga, ha? At ipanalangin din natin, Lakay Ray, yung liderato ng bagong Pangulo ng Senado. Saka yung mga priority bills, asikasuhin na po natin, Ang dami dapat na gawin. Kasi ang tagumpay ng liderato ng Senado, tagumpay ng bayan yan. Ayan. Saka syempre, kasama na rin yan ng liderato ng Kamara. Dapat, body-body yan, Kamara at Senado. Correct. Samantala naman, House Majority Leader Sandro Marcos, wala daw panahon para patulan ng aligasyon na nakatanggap umano ng male-maleta sa flood control scam. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel, hindi papatulan at hindi i-dignify ni House Majority Leader Sandro Marcos sa mga aligasyon ng Maleta Boys na nakatanggap rin umano siya ng male-maletang pera. Ayon kay Marcos, maraming dapat asikasuhin ngayon ng Kamara sa halip na pansinin ang mga aligasyon ng Maleta Boys. Sabi ni Marcos, not worth it
kung sasampahan niya ng kaso ang mga ito. Dagdag pa ni Marcos nang lumipat sa Senator Chis Escudero sa kampo ni Senate President Win Gatchalian, agad na isama ang pangalan nito na nakatanggap din daw ng maleta. Welta ni Marcos, hindi siya magtataka na baka si Mary Grace Piato ang susunod na papangalanan na nakatanggap rin ng maleta. Narito si House Majority Leader Sandro Marcos. We don't dignify the testimonies sa kanila. Medyo nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So let's call a spade a spade. It's all BS. Bukod daw sa BS, sinabi ni Marcos, pagsasayang ng panahon kung papatulan ng alegasyon ng Maleta Boy sa talatang diversionary tactics ito para maligis ang atensyon ng publiko sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DFA malugod na tinanggap ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran na pinuri ang mahalagang papel na ginampanan ng Pakistan at iba pang bansa. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss K. Yes, kasama ang Romel na malugod na tinanggap na Pilipinas ang peace deal na napagsang-ayunan ng Amerika at Iran matapos ang isinagawang mediation efforts ng mga bansang Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey at iba pang mga partners. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na kanila rin kinikilala at pinupuri ang ginawang pamamagitan ng mga nabanggit na bansa o mga regional actors at partners upang isulong ang dialogo at payapang resolusyon sa naturang conflict. Dagdag ng DFA, ang giyera sa Middle East ay nagdulot ng mabigat na hamon sa napakaraming bansa at ito ay nagdulot ng pagkasawi ng maraming buhay at matinding pinsala sa infrastruktura sa mga sangkot na bansa. Mabigat rin ang economic at humanitarian na hamon na dala ng giyera sa Middle East na nagdulot ng pagkaantala ng komersyo na nakapekto sa ekonomiya ng mga bansa sa buong mundo. Matapos ang peace deal, inanunsyo ni US President Donald Trump na inaasahang bubuksan na muli ang Strait of Hormuz o matatawag na oil shipping channel dahil may tinatayang 100 hanggang 140 na mga oil at liquefied natural gas o LNG tankers na dumaraan dito kada araw bago sumabog ang giyera sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, ang magtatagal na karagdagang 60 days ang ceasefire kasabay ng patuloy na negosasyon ng mga detalye para sa isang final na kasunduan. Nagsimula ang giyera sa Middle East noong February 28 nang maglunsad ng mga airstrikes ang coalition ng Estados Unidos at puwersa ng Israel kung saan tinarget umano ng mga ito ang militar at nuclear sites ng Iran. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Karen Oyong. Samantala naman, yun daw pong lumulutang na estruktura sa Baudi Masinloc. Abay, naalis na. Sigurado bang tanggal na to, ha? Kasi kailan ba yun, partner, ha? Aalis na, tapos biglang itinonong Chinese tapos ibinalik uli. Hindi, ang tanong dyan, baka mamaya may susunod na naman. Hindi ba? Ay pagpatintero tayo dyan sa Baho di Masinloc, ano? Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Wala na sa loob ng Baho di Masinloc ang floating structure na nakita sa loob ng pinagagawang bahura. Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na batay sa pinakahuling Maritime Domain Awareness Patrols, naialis na ang istruktura. Maugunitan kaagad ipinrotesta ng Pilipinas sa China ang nadiskubring 6x6 structure na may antena at tamataang may 6 na katao. Bagamat kinikilala ng otoridad ng Pilipinas ang pagkakalis ng floating structure, iginiit ng NTF-WPS na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Baho di Masinloc o Panatag Shoal. Narawagan din ng task force ibang bansa na sumunod sa itinatakda ng international law at soberanya ng Pilipinas. Batay sa 2016 Arbitral Award, idineklarang traditional fishing ground ang Laguna na nasa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone. Nauna rito, nangamba ang mga eksperto na baka magayang struktura sa Mischief Reef na magunitang tinayoon na ng artificial military base ng China sa South China Sea. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Edniel. Samantala, investigasyon ng NBI sa Ateneo droning case hindi matatapos ngayong linggo. Higit 10 players ng universidad humarap sa NBI. Giselle Ricafort sa detalye. Giselle. Na kay Romel, malabong matapos ngayong linggo ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa pagkamatay ni na Ateneo Figures Rene Bartebonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora, Kamakailan. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, ayaw daw madaliin ng Bureau yung pagsisiyasat upang lumabas yung katotohanan. May mga haharapaan niyang isinasabpina sa NBI bukas hanggang Biyernes, kabilang na si resigned Ateneo coach Tab Baldwin. Sabi pa ni Matibag, kukunin muna nila yung pahayag ng mga dapat bago sabihin kung posibleng kaso ng homicide o hazing yung pagkamatay ng 2 atleta. Una nang sinabi ng Criminal Investigation and Detection Group na nagkatuon na sila sa posibleng homicide o hazing investigation sa pagkamatay ni na Bartebonia at Adili. Pakinggan natin si NBI Director Atty. Melvin Matibag. Nangyari before his resignation, yun yung ating titingnan. Yung pag-resign niya, it could be anything, may ibang reason yun eh. So, ang mas titingnan natin yung actual na nangyari prior to the drowning incident at nung mismo nangyari na. And of course, the other behavior factors are also considered. Pero wag na tayo muna mag-speculate doon sa resignation niya. Mahigit 10 dati at kasalukuyang player lakay ng Ateneo yung humarap sa pasabina ng NBI ngayon. Kabilang dito sina Kiefer Alas, Grayson Rogers, Sultan Barua, Logan Baltasar, Michael Asoro at gayon din si Sam Reyes. At si JM Liala. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Miss Giselle. Samantala, DPWH natuklas ang kapatid daw ni Zaldico ang kontraktor ng natenggang Drainage Improvement Project sa UP-PGH. Ibalito mo nga yan, RH9, Tina Nolasco. Miss Tina. Lakay Ray, napag-alaman nga ng Department of Public Works and Highways o DPWH na kapatid ng dating kongresista at puganteng si Zaldico, si Farida po ang kontratista sa likod ng natenggang Drainage Improvement Project sa Philippine General Hospital sa Maynila. Sa inspeksyon ng galihin sa naturang gusani ngayong araw, labis ang pagkadismaya nito saan ay sinayang na proyekto na nasa 16% pa lamang ang accomplishment kahit sinimulan noon pang December 2024. Bunso nito babala ni Dizon kakasuhan ng kontraktor ng Edison Development and Construction Incorporated kaugnay sa natenggang proyekto kung sakaling hindi maayos ito hanggang katapusan ng Hunyo. Pakinggan natin si Secretary Dizon. So kapatid ni Zaldico ang joint venture nyo? Kaya naman pala eh. Basta kung hindi mag-deliver to ng June, kansilahin mo to. 1.5 years, 16%? Oh, ano mo magagawa yan? Ano we will improve? O tayo na po ganun eh. Hospital yung pinag-uusapan natin dito ha. Napaka-importante nitong PGH. Nakita nyo naman gano'ng kadaming tao nagpupunta dito araw-araw. Tatag-ulan na naman. Ito na naman. Babahain na naman dito. Hospital to eh. PGH to eh. Sabi nga ni Pangulo, our people deserve better than this. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga taga-Palawan, binalaan ng Philippine Space Agency tungkol sa posibleng panganib na dulot ng rocket launch ng China. Val Gonzalez, ibalita mo yan, Val. Ang pagbagsak ng mga debris ay magdudulot ng panganib at potensyal na peligro sa mga barko sa sasakyang pangipapawid, bangkang pangisda at iba pang sasakyang pandagat na dadaan sa drop zone. Ito, Romel at Ray, ang babalang inilabas ngayon ng Philippine Space Agency o PhilSA. Kasunod ng Long March 12 rocket launching ng People's Republic of China kaninang umaga, ayon sa PhilSA, inilunsad ang Long March 12 mula sa Hainan, China bandang alas 10:45 ng umaga at inaasang babagsak ang mga debris sa 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa at 19 nautical miles mula sa Tubata Harif, batay sa nilabas na Notice to Airmen o NOTAM. Nasa loob ng Philippine Archipelagic Waters ang drop zone. Sabi ng PhilSA,
Bagamat hindi nasang babagsak sa kalupaan, subalit posible anilang lumutang at mapadpad ang mga debris sa tabing dagat. Babala ng ahensya na hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng uncontrolled re-entry ng Apodi stage na lalong nagpapataas ng peligro sa aviation at komunidad. Dahil dito'y pinapayuhan ng pilsang publiko na agad ipaalam sa mga otoridad kung may makitang hinihinalang debris at iwasang hawakan dahil maring mayroon itong lason na galing mula sa rocket fuel. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. Samantala, bangkay daw po ng FW na namatay sa Lebanon. Naiuwi na sa Dipolog City. Ating alamin sa report ni RH27, Noche Kakas. Noche! Lakay, Ray at Romel, dumating na sa Dipolog City ang bangkay ng overseas Filipino workers na si Hanilet Samoras. Personal na sinamahan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pagdating kasama ang mga kinatawan ng DMW at OWA. Nagpaabot ang kalihim ng taos-pusong pakikiramay at personal na humingi ng paumanhin kaugnay ng pagkakapalit ng mga labi ng mga yumaong OFW mula sa bansang Lebanon. Kasabay nito, nangako naman si Kakdak na papanagutin ang sinumang mapapatunayang responsable sa pagkakapalit ng bangkay sa Lebanon. Matatandaan ang masawi ang 2 OFW sa Lebanon matapos ang hostage incident ng kanilang employer. Aris 27, Lutikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. PIDEA nakakumpiska ng halos 2 billion pesos na laga ng illegal na droga sa buong buwan ng Mayo. RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Romel, sa ulat na din ng PIDEA, umabot na sa 1.95 billion halaga. Ito ang halaga na natin ng droga ng PIDEA. Wala sa 3,702 drug personalities na mga pinagdagdag sa operasyon itong Mayo 2026. Sa tala ng PIDEA, ang lahat ng ito niya ay bunga ang pagtulungan ng iba't ibang ahensya at gobyerno ng resulta ng pagkaka-aresto sa buwan ng anti-drug operation. Lumalabas na 2,949 na operasyon na ang naisagawa ng PIDEA kung saan ay binuwag ng mga otoridad ang 18 pasilidad at droga kabilang na ang drug laboratory at 17 drug den sa bansa. Sa kabuuan ay 1,157.30 kilo ng shabu, 8.99 kilo ng cocaine, 1,711 piraso ng ecstasy at 2,489 kilo na pinatuyong dahon ng marijuana. Sabi ng PIDEA Director General at Secretary Sugani Perez na pagkakumpisa na ito ay kuha-katawan sa pagkakapakusita ng mga pangamit na maaaring kumalat naman sa Pilipinas. Isa na yan, hindi pa rito ang pamamayang Pilipino. Aresto de Tres, ito kinagulat sa DZRH oras sa Pilipinas o sa Pilipinas. Thank you. Salamat, RH23, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby, mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras. Alas 2:36 ng hapon. Hello, Washi! Laundry na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa music, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Rapido, hataw, balita. Ang niyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Meron muna tayong update mula sa Agriculture Department. Yung daw pong tinatawag na Fungus Army. Ito raw po'y pinakilos para labanan ng kumakalat na peste na sumira sa taniman po ng tubo o yung pong tubuhan sa Negros Island. Ibarito mo ngayon RH5, Val Gonzalez. Val.
Ray, inatasan na ngayon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Sugar Regulatory Administration na pabilisin ang mga bangin para agarang masugpo ang outbreak ng Red Stripe Soft Scale Insects o RSSI. Ang RSSI ay isang kulisap na may kaliskis na pulang guhit ay kasalukuyang sumisira ngayon sa malaking taniman ng mga tubo sa Negros Occidental at Negros Oriental. Ayon kay Secretary Laurel, inatasan na niya ang Sugar Regulatory Administration na magpakalat at palawakin pa ang mass production ng Fungus Army, isang natural na amag na pumipigil sa peste bago pa lumaki ang pinsala nito sa industriya ng asukal sa bansa. Sa na nilabas ng SRA, lampas na sa 2,000 hektarya ng tubuhan sa Negros Occidental ang tinatamaan ng RSSI at nagbabantay itong pababain ng hanggang 50% ang ani ng asukal. Babala ng ahensya, kumakalat na rin ang peste sa Iloilo, Capiz at Leyte at pinangangambahang makarating pa sa Mindanao kung hindi agad mapigilan. Unang naminsala ang RSSI sa Pilipinas noong 2022 sa Luzon at mula noon ay mabilis na kumalat hanggang sa Negros Island region. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At balita mula sa iba't ibang lalawigan, operasyon ng 24 na units ng Genesis Bus Line sinuspindi ng LTFRB matapos na nangyaring aksidente sa Baguio City. RH number 41, Romy Gonzales. Romy. Pinagutos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagsamantalang pagsuspindi sa operasyon ng 24 na units ng Genesis Bus kasunod sa nangyaring road crash sa Baguio City na kinasawi ng konduktor at pagsugat ng 6 na pasahero. Kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, ang suspensyon ay sa loob ng 30 araw habang isinasagawa ang investigasyon para alamin kung nagkaroon ng lapses sa ilalim ng mga patakaran na talituntunin na na-issue ng Certificate of Public Convenience. Anya tinitiyak nila na ang impartial at no-nonsense investigation sapagkat ang nakasalalay ay buhay at katawan ng mga commuters kung pag-uusapan ay public transportation. Ang passenger bus na nasangkot sa road crash noong June 16 sa kilometer 6 Marcos Highway, Baguio City ay pagmamayari ng North Genesis Bus Line Incorporated. Nasawi ang konduktor ng bus matapos itong naipit sa loob ng bus pagkatapos bumangga ang bus sa nakaparadang 6-wheeler truck sa gilid ng kalsada noong Martes ng madaling araw. Nasugatan naman ang 6 na pasahero. Batay sa inilabas na show cause order na sa bus company, kailangan magpa-drug testing lahat ng bus driver at roadworthiness inspection ang 24 na nasuspending bus units. Pinagpapaliwanag din ng bus company sa pamagitan ng notarized writing kung bakit hindi sila patawan ng sanction sa pag-hire ng isang reckless driver. Sinabi ni Chairman Vigor na lahat ng license plates na mga nasuspending bus units ay kailangan surrender bilang pagsunod sa suspension order. Binigyan din niya na kailangan din madaliin ang pagbayad ng insurance sa pamilya ng nasawing konduktor at lahat ng mga nasugatan. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat lakay Romy Gonzales. 3 Korean national arestado daw po sa Angeles City sa online child exploitation. Report mula kay RH25, Grace Anzano. Grace! Standby, Grace Anzano. Bangkay naman ng lalaki na nakasilid sa sako. Natagpuan daw po sa isang kanal sa Davao del Norte. Ating alamin ng detalye sa report ni June Soter mula sa Action Radio Davao. June! Natagpuan ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki na nakasilid sa isang sako at itinapon sa isang kanal sa bahagi ng Tanglao, Barangay Braulio Duhali, Davao del Norte, Hunyo 16, 2026. Ayon sa Braulio Duhali Police Station, posibleng 2 araw nang nakalagay sa naturang lugar ang bangkay bago ito nadiskubre ng mga residente. Sa paunang paglalarawan ng mga otoridad, ang biktima ay isang lalaki na nakasuot ng itim na t-shirt na may cartoon character at maong shirts. Agad na nagsagawa ng investigasyon at pagproseso sa lugar ng mga pulis upang makakalap ng ebidensya at matukoy ang pagkakinanlan ng biktima. Isinailalim din sa karagdagang pagsusuri ang bangkay
upang malaman ang sanhi ng pagkamatay nito. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakinanlan ng biktima, alamin ang motibo sa insidente at matuntun ang mga posibleng responsable sa krimen. Nanawagan din ang kapulisan sa publiko na makipagtulungan at magbigay ng anumang impormasyon na makatulong sa paglutas ng kaso. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si Grace Ansano, may kinalaman sa report na 3 Korean nationals ang arestado sa Angeles City sa Pampanga dahil sa online child exploitation. Grace Ansano sa detalye. Manang Grace. Romel, arestado ang 3 Korean nationals sa umano'y illegal na online child exploitation sa Angeles City. Kahapon, batay sa report ng PNP Angeles City, natuklasan ang illegal na operasyon ng mga ito at doon sa kanilang inuupahang apartment. At nangyari ito sa barangay Anonas ng naturang lungsod. Natuklasan din ng mga otoridad na menor de edad ang mga kanilang mga pinagtatrabaho. May edad na 16 hanggang 17 anyos. Sa naturang operasyon, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa ating batas na ang mga menor de edad ay hindi maaaring magtrabaho pa. Ito ay makaraang magsumbunga ang magulang ng 2 mga biktima. At ang ayon sa mga magulang, ay madalas na nagtutungo sa naturang apartment at halos hindi na nga umuwi sa kanilang bahay. Nag-stay daw ang mga ito sa apartment na inuupahan ng 3 Koreano. Napag-alaman din na walang ang mga ito alas 6 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga ang shifting ng pasok ng mga ito at sumusweldo daw ng nasa 500 pesos kada shift. Na-recover ang unit ng computer set sa naturang operasyon habang pinaghahanap pa ang isang kasamahan ng 3. Kakaharapin ng arestadong Korean national ang paglabag sa Republic Act 9208 as amended by Republic Act 10364 at Republic Act 7610. Ito si RH25, Great Veracruz Tano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Grace Ansano. Samantala naman, miyembro daw po ng PNP Special Action Force patay matapos aksidenteng mabaril ang sarili sa loob ng kanilang bahay sa Ahoy, Iloilo. Ating alamin sa report ni RH Action Radio Iloilo, Jocelyn Make. Jocelyn. Patay ang 34 anyos na miyembro ng PNP Special Action Force matapos aksidenteng pumutok ang kanyang issued firearm sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Pili, Ahoy. Ayon kay Police Captain Eileen Lacrete, hepe ng Ahoy Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa 911 na may accidental firing. Nang rumesponde ang mga pulis, wala na sa lugar ang biktima at dinala na ng MDRRMO responder sa ospital. Dineklarang dead on arrival ang pulis na nagtamo ng sugat sa kanang parte ng kanyang tiyan. Sa inisyal na pag-imbestiga ng pulisya, accidental firing ang nangyari. Hindi pa makapagbigay ng dagdag na detalye ang asawa ng biktima na kasama nito sa kwarto na mangyari ang insidente. Na-recover sa lugar ang issued firearm ng biktima na 9mm pistol. Na-assign sa lalawigan ng Antique ang biktima na may ranggong patrolman. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 12 mangingisda sa Bataan arestado dahil sa illegal na pangingisda sa Hagonoy, Bulacan. Aba, dumayo pa ng Hagonoy. RH number 37, Dani Comilang. Dani. 12 mga lalawigan ng Bataan ang naharap sa kaso matapos mahuli sa isirigong operasyon laban sa illegal na pangingisda sa katubigan ng Hagonoy, Bulacan. Ayon sa pulisya, nasita ang 2 grupo ng mga mangingisda sa Bataan dahil na rin umano sa kawalan ng kaukulang permit, rehistro at iba pang kinakailangan dokumento sa kanilang operasyon. Kabilang sa mga kinasuhan ang 2 kapitan ng motorized bangka na kapwa residente ng Orium, Bataan. Patuloy ang investigasyon at pagsasagawa ng kaukulang legal na proseso laban sa mga nahuling individual. Dani Kumilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Dani. Samantala, bayan daw po ng Katarman Northern Samar nakanda na sa second quarter
simultaneous earthquake drill bukas bilang host municipality ng buong Region 8. Ibalita mo nga yan, RH34, Jane Bantayan. Jane! Nakalatag na ang paghahanda ng Katarman para sa nakatakdang second quarter simultaneous earthquake drill bukas, araw ng Huwebes. Ang nasabing bayan ng Katarman ang napiling host municipality sa buong Eastern Visayas sa nasabing drill. Nananawagan si Katarman MD R. Mohed Emerald Guevara na maging bahagi ng nasabing drill na isang malaking paghahanda upang malaman ang mga nakatakdang gawin sa oras ng lindol. Hinikayat ng nasabing MDRMO ang sabay-sabay na dock, cover and hold bukas. Inaasahan na itong ensayo ay makakapagligtas ng buhay sa panahon ng kalamidad. Dahil po namin kayong makisa at makilahok sa darating na June 18, 2026 alas 9 ng umaga para sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sabay-sabay po tayong mag-dock, cover and hold. Dahil ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Si MDR Mohed Emerald Guevara. Mula sa Aksyong Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Papasukin natin ang report mula sa Korte Suprema. Petisyon ng Cayetano Black, hindi inaksyonan ng Korte Suprema sa ginanap na en banc session ngayong araw. Tina Nolasco sa detalye. Tina. Romel, wala pang ang ginawang hakbang ang Supreme Court sa inihaing petition for certiorari and prohibition ng Cayetano Black na humihiling na ideklarang null and void ang deklarasyon ng quorum at naging regulador ng liderato ng Senado noong June 3. Ito ang kinumpirma ni spokesperson Attorney Camille Ting kasunod ng isinagawang Supreme Court en banc session ng mga mahistrado ngayong Miyerkules. Una nang sinabi ni Ting na dapat hintayin pa rin ang aksyon sa petisyon ng Korte Suprema sa kabila ng naging palitan ng liderato sa Senado sa naging special session ngayong araw kung saan formal na naupo bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Tina. Samantala naman, pulisya sa Region 8 sinanay para sa mas epektibong disaster response. Ibalita mo nga yan, Jimmy Angay-Angay. Jimmy! Pinalakas ng Police Regional Office 8 ang kahandaan ng kanilang mga tauhan sa pagtugon sa kalamidad. Isinagang pagbubukas ng Disaster Preparedness, Search, Rescue at Retrieval Operation Seminar Batch sa Campo Roberto Canglium, Panuliti. 50 pulis mula sa iba't ibang unit ng PRO8 ang lumahok sa 5 araw na pagsasanay naglalayuan paigtingin ang kanilang kalaman at kakayahan sa Search, Rescue at Retrieval Operations tuwing may sakuna at kalamidad. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy, kabilang sa mga kalahok ang mga kinatawan mula sa Regional Quarters, mga Provincial Police Offices sa Eastern Visayas, City Police Offices at Regional Mobile Force Battalion. Pinangunahan ang aktibidad ng mga opisyal ng PRO8 sa panguna ni General Capoy. Layunin ng seminar na matiyak ang mas mabilis, mas epesyente at mas maayos na pagtugon ng kapulisan sa panahon ng emergency at kalamidad. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstat, ito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Pulias. Kyle! Ray, may alok na libreng sakayang MRT3 sa mga pasahero nito ngayong araw. Ayon sa Department of Transportation, kaugnay ito nangyaring aberya sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station kaninang umaga. Kaugnay nito, pinagpapaliwanag na rin ng DOTR ang pamunuan ng MRT3 at ang Sumitomo kaugnay na naranasang technical issue. Nagsimula ang limitadong operasyon kanina mag-aalas 6 ng umaga at naibalik naman ito sa normal kanina mag-aalas 7 ng umaga. Sa iba pang balita, umabot naman sa 25 sasakyan na pinaghahatak ng mga tauhan ng MMDA sa ikinasang clearing operation sa Caloocan at Quezon City. Ilan lamang sa sinuyod ng mga otoridad na kalsada ang Samson Road, T3, Maria Clara, Mayon at General Tino. Sa nasabing operasyon, 69 na mga motorista rin ang natiketa dahil sa iligal na pagpaparada ng kanilang mga sasakyan. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Pulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you.
Maraming salamat, Kyle Bulya, sa iyong Metro Manila. Ngayon! Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong thank God it's Wednesday, Simbang Baklaran. Maraming salamat sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team. Hindi po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan At Romel para Fuertes. sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon.